Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. At bago natin simulan ang ating leksyon ngayong araw, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral sa nakaraang pagtalakay tungkol sa mga karapatan at tungkulin. Ano ang karapatan? Ito ay kapangyarihang moral ng tao na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. At bilang karagdagang kaalaman, ang salitang karapatan ay nagmula sa salitang ugat na dapat, kung kaya't nangangahulugan din ito ng pagbibigay ng nararapat sa tao. At ano naman ang tungkulin? Ito ang obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin o maaring iwasan ang isang gawain at paano magkakaroon ng kabuluhan ang iyong karapatan, gampanan ang tungkulin at igalang ang karapatan ng iyong kapwa. Yan ang napakagandang sagot sa tanong na yan. Meron ka bang karapatan na mag-demand ng mataas na grado sa iyong mga subjects? Mayroon. Yan ay kung ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin bilang mag-aaral. At ano ba ang mga tungkulin mong dapat gampanan bilang mag-aaral? Mag-aral, gawin ang mga assignments, sagutan ang mga activities sa iyong module at ipasa ito sa takdang araw. Ano pa ang mga tungkulin mo bilang mag-aaral? Pumasok ng regular kung may pasok. At napakadami mo pang mga tungkulin na dapat mong gampanan. Paano kung hindi mo ginagawa ang iyong mga tungkulin? Nararapat bang ibigay sa iyo ang mataas na grado? Yan ang tanong na dapat mong isiping mabuti ang sagot. Dapat mong tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin. Hindi matatamasan ng tao o maaring alisin o ipagkait sa tao ang kanyang karapatan kung hindi niya ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, mas lalo na kung mayroon pa siyang nilabag na karapatang pantao. At ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang aralin, ang Module 7, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Napaglilingkuran ko ang ating bayan. Ito ang sagot ng isang sundalo sa isang pastor sa tanong nito kung bakit niya pinili ang maging sundalo sa kabila ng panganib ng ganitong trabaho. At ilan kaya sa kabataang tulad mo ang may ganitong motibasyon sa pagpili ng trabaho sa hinaharap? Sa anumang gawaing naitakda mong gawin, isinasaalang-alang mo ba ang kabutihang may dudulot nito sa iba, sa pamilya mo, sa paaralan, o pamayanan? Sa araling ito ay inaasahang masasagot mo ang mga mahalagang tanong na bakit nga ba mahalaga ang paggawa sa tao? Ano ang mabuting maidudulot nito sa ating pagkatao? Bilang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang realidad ng buhay. Isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. At sa pagdaan ng panahon, matututuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Yan ay ayon kay Esteban. At ayon naman sa aklat na Work, the Channel of Values Education, ang paggawa ay isang aktibidad o gawain ng tao. Maring ito'y mano-mano, katulad ng paggawa ng bahay,
Maaari rin itong nasa larangan ng ideya, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas o anunsyo para sa mga produkto at komersyal o maaring pagsulat ng aklat. Ito ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Kung tayo ay gumagawa, hindi tayo gumagalaw o kumikilos lamang tulad ng hayop o kaya ay makina. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Halimbawa, ang isang karpintero na gumawa ng isang mesa ay nakapagbigay ng ibang saysay sa kahoy na kanyang ginamit upang maging kapaki-pakinabang para sa tao. Kung wala ang mga ito, ang kilos ay hindi matatawag na paggawa. Ang paggawa ay anumang gawain, pangkaisipan man o manual, anuman ang kalikasan o kalagayan nito na makatao, nararapat para sa tao bilang anak ng Diyos. Sa simula pa lamang ng paglikha ng tao, inilaan na siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga at pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Inilaan siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Sa lahat ng mga nilikhang may buhay, tanging ang tao lamang ang inatasan ng mga gawaing ginagamitan ng talino, hindi katulad ng mga hayop na gumagawa lamang kapag ginagabayan o kaya ay inaatasan ng tao o maaring gumagawa lamang sila sa dikta ng kanilang instinct upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Taliwas sa mga hayop, may malalim na layunin ang paggawa ng tao. Patunay ito na ang kakayahan sa paggawa ang isa sa nagiging dahilan upang magamit ng tao ang kanyang kalikasan. Hindi maaaring ihalin tulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi matatawag na paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa makatwid, dapat nating tandaan, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Sa kanyang pag-iral, siya ay gumagawa. At sa pamamagitan ng paggawa, napatutunayan ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao, ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang gumawa hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa at sa pag-unlad nito. Narito ang mga pangunahing layunin ng paggawa. Una, upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Hindi mabubuhay ng maginhawa ang tao kung hindi siya magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang pera dahil sa papel nito sa pagbili ng mga produkto at serbisyong kailangan ng tao. Kailangan ng taong gumawa para mabuhay. Sa pamamagitan ng paggawa na pagyayaman ang kanyang dignidad, ito ang dahilan kung bakit ninanais ng mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak upang makakuha ng disenteng trabaho ang mga ito at hindi makaranas ng kaparehong kahirapan. Ang pangalawang layunin ng paggawa ay upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng talento upang gamitin ito sa pag-unlad niya at ng pamayanan. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan
para sa ikauunlad ng lipunan. Dahil sa natatanging talino ng tao na ipinagkaloob ng Diyos na pagyayaman ang agham at teknolohiya. Nakalilikha ang tao ng mga teknolohiya, bunga ng kanyang patuloy na pag-aaral sa pangangailangan ng tao na nakapagpapadali at nakapagpapabilis sa kanyang produksyon. Ang pangatlong layunin ng paggawa ay upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Hinaharap natin sa kasalukuyan ang realidad na maraming tao ang natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsisikap sa paggawa para sa pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang ating kinabibilangan. Pang-apat na layunin upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng isang tao. Kailangang gumawa ang tao upang tumugon sa ninanais ng Diyos at sa pangangailangan na panatilihin at pagyamanin o paunlarin ang sangkatauhan. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa, sa kanyang pamilya, sa lipunan na kanyang kinabibilangan at sa bansa. Ang lahat ng ito ay malinaw na nagpapaliwanag sa ating moral na obligasyon na tumulong sa ating kapwa na nangangailangan at kasama sa tungkulin ng tao bilang isang bahagi ng lipunan na magbahagi ng anuman na mayroon siya para sa kapwang nangangailangan. Panlima, upang higit na magkaroon ng kabuluhan o meaning ang pag-iral ng tao. Ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit niya ang sumusunod. Nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Napagyayaman ang kanyang pagkamalikhain. Napatataas ang tiwala sa sarili. Nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at ang mapaglingkuran ng mga ito. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay. Nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na may pagpatuloy ang kanyang bokasyon at bigyang katuparan nito. Nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa. At ang huli, nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Kailangang ibigay ng tao ang lahat ng kanyang makakaya sa paggawa upang kanyang matamasa ang bunga ng kanyang pinagpaguran. At nakakalungkot na may mga taong tinitignan ang paggawa bilang tunguhin at hindi daan sa pagkamit ng tunguhin. Inaakala ng marami na ito na ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Ngunit sa maraming pagkakataon, nahihinuhan ng tao na kahit gaano kalayo na ang kanyang narating, kahit gaanong yaman na ang kanyang naipon, o kahit gaano kataas ang paggalang ng ibang tao sa kanya dahil sa kanyang mga nakamit, ay hindi pa rin makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling tunguhin ng tao. Kailangang maging malinaw na ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-aalay nito para sa kapurihan ng Diyos. At bago tayo magtapos sa araw na ito,
Narito ang dalawang tanong na inyong sasagutin. Una, ano ang mga pangunahing layunin ng tao sa paggawa? Ikalawa, tukuyin ang dalawang Pilipino na nakilala sa buong mundo dahil sa ipinakitang talento at malikhaing paggawa. Merong isang halimbawa sa ating aklat na ibinigay si Kenneth Cobenfue. Siya ay nakilala sa pagdidisenyo ng mga muebles. Inilapat niya ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng kagamitan, katulad ng mga upuan na gumagamit ng kawayan at ratan. Makikita rin sa kanyang mga disenyo ang tatak Pilipino at nakilala siya dahil sa katangi-tangi niyang mga disenyo na kinikilala ng kapwa nating mga Pilipino at maging ng mga banyaga. Pinatunayan niya na kung yayakapin natin ang kultura ng bansa ay mas kikilalanin at igagalang tayo sa buong mundo. Ngayon ang gagawin mo ay magtala ng dalawang tao o dalawang Pilipino na nagpakita rin ng kanilang talento hindi lamang dito sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa. At dahil sa kanila ay nakilala o nakikilala ang ating bansang Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, Module 7, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood at patuloy na pag-aaral sa mga leksyon sa edukasyon sa pagpapakatao. At hanggang sa muli.